Mga kasayan, Easy Ride 125. Naglolokong susian o sirang susian, paano remedyoan? Ito siya kasayan. No? Pag on natin, tapos start, wala. Off, on, susina, wala. Start. Sirang susian o naglolokong susian kasayan ha. Paano natin aayusin? Siya, paano re-remedyoan natin? Easy Ride 125 ang ating model. Bali po tayo dito sa harap. Kasi sa likod, wala siyang wala siyang accessory wire. Nandito yung accessory wire natin sa harapan. Tatanggalin natin tong ating cover. Pagkatanggal ng cover natin, meron tayong makikita rito na na regulator rectifier. Itong regulator rectifier, meron tayong makikita dyan na kulay red. Solid red o yung live wire. Ito siya ba? Yan. Ito yung live wire natin. Pagka ganito yung nangyari sa easy ride nyo, nasira yung susian o nagloloko yung susian, papatay-patay, subukan nyo to. Ito siya ba? Ng kulay red. Tapos, hanapin natin yung ating flasher relay. Ito, flasher relay nito kasi may tatlong kulay ha. Ito, kulay gray, green, tsaka black. Ito yung black. Ito yung black natin ha. Ito yung hanapin din natin. Flasher relay ito. Iba yung flasher relay nyo. Ito, palit na to eh. Na-convert na sa 2 wires to. Yung original nito, 3 wires to. Hanapin natin yung ating solid black at solid red. Accessory wire at live wire. Para kung di umaandar rin yung Easy Ride 125, gawa ng sira na yung susian niya o nagloloko yung susian. Kasi pag magloloko yung susian, papatay-patay, mahirap buhayin. Tapos dito, kailangan natin gumamit dito ng ng on-off switch. Kasi kung walang switch, pwede rin. Kaya laging buhay yung ating motor. Ayan siya. Ito, tsaka itong dalawa na to. Kasi kung di tayo gagamit ng on-off switch, laging buhay. Maloloba tayo. Ang magandang gamitin yung on-off switch, huwag yung ganito. Maganda sana kung toggle switch lang. Toggle switch, yung di ganun lang siya, ha? Yung di lang, na parang stick. Naubos kasi yung toggle switch natin eh. Parang ganito lang siya kasi maliit lang. Pag i-on mo, igaganon mo lang. O dito dapat natin ilalagay yun, bubutasan natin dito. Yan, pag nakabili tayo nyon. Ito, po pwede rin naman to. Kaya lang, syempre yung paglalagyan, tsaka kitang-kita. Dapat sikreto lang para hindi nila mabubuhay yung ating motor. Hindi dapat nila yung natin. Makikita yung on-off switch natin. Kasi ito na yung magsisilbing on-off switch pag hindi gumana yung susian natin. Ito dito natin ilalagay ito. Tapos, dito, pansinin mo kung bubukas yung natin ha. Ito, dito natin ilalagay. Itatap natin to rito ha. Ito kasi sample lang natin to. Sample lang natin to para pag nakabili tayo ng isa, yun ang ilalagay natin. Kuha lang tayo ng maliit na wire pang connecta rito. Kaya kasi nakakonekta na natin. Tapos check natin kung may power na tayo dito. Eh, siya kasayan, walang power. Kasi may voltmeter tayo rito eh. Ito na ngayon yung on-off switch natin kasayan ha. Na kailangan, nakatago ito. Kaya dapat yung maliit lang. Para dito, tutusok lang natin siya dito ha. Tago ito. Tapos pag in-on natin, halimbawa yan, nakatago. Hindi nila makikita. On tayo. Yan. Pag on natin, start tayo. Siya kasayan. Tapos, off natin. Nakatago lang din siya. Off natin ha. Off na rin siya. Ito na yung pinaka natin pag nagloloko yung susian natin o sira na yung susian natin. Halimbawa kasi pag gantong mga motor, mahirap makabili ng original na susian. Kaya pag on natin, yan na yung pinaka natin. Kaya toggle switch para tagulang siya ba. Ganun lang kasi yung gagawin nyo. Dito lang kayo pupunta ba.
Sa may flasher relay, kulay black. Tapos sa regulator rectifier, kulay red. Tag-isa lang siya kahit magkabaliktaran yung ating on-off switch. Basta importante, tago nyo lang yung inyong on-off switch. Susunod ka sa akin, papalakasin natin yung charging system nito. Papalakasin natin yung charging gamit ang Liwa regulator rectifier na original. Hindi yung made in China. Ito siya kasaya, no? 14.1, papataasin natin yan paggamit ang ating Liwa regulator rectifier. Hanggang dito lang mga kasayan. Salamat sa panonood.